Hello mga ka-eat food! Nandito kami ngayon sa Maspet Family Resort. Dito yan sa Greenfield Subdivision, Bae, Laguna. Magkakaroon kami ng family camp. Watch this! Guys, ito ang swimming pool area nila. May pang matanda at meron ding pang bata. Nakakaliyawan, oh. Guys, ito yung libre nga room. Maganda.
Guys, at nagsimula na ang family camp. Ayan, syempre. Praise and worship muna. And syempre, susunod yan, may orientation din. Para malaman nila kung anong mga dapat nilang gawin. Ito na yung first session. And then, nagkaroon ng groupings. Yes, kailangan may isang representative na mag-i-explain sa inyo, ha? Ayan, sakay. Sino to ba? Sino to, Per? Mahalaga po, dahil po kapag kapag tutuloy, pwede po tayo magkagulo-gulo sa mga magkaroon ng experience natin yan, which is, sa Sulat natin kasi sa mga ikaw mag-record. ano yan, score yan. Ay, huwag ka makipagpo sa amin na eh. Dahil po sa pamilya, sa mahalaga po, tayo pero kung meron tayo, bakit naman natin? Anong epekto ng ito sa iglesia? Pagbigay ng mga, ano daw po yung epekto? Yung parang malalabasan kapag pinunod natin yung mga pagbigay ng mga benepisyo upang magkaroon ng nagkakaisang pamilya. Magbigay ng mga benepisyo nito upang magkaroon ng nagkakaisang pamilya na may matatag na yung May silid daw, sabi ni Mami. Our wives and as a children, sumunod. So, ano-ano ang mga benepisyo nito na maaaring mai-benefit sa ating panambahan. So, unang-una, syempre, dahil maayos ng ating pamilya, dahil tayo ay sumunod katulad noon, tayong mga nanay, nagsabit tayo sa ating mga asawa, at ang mga asawa naman ay marunong din mahalin at nagmamahal sa kanilang mga asawa. At ang mga anak na sumusunod, syempre, makikita nito na talagang may maayos at kaayusan sa ating panambahan. Hindi tayo magiging pasaway sa ating mga pastor, magiging good example tayo sa iba. So kapag naging good example tayo, syempre, mas madali na sa atin na makaakay para sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ay itulog sa ibang bahay. Kasi lagi niya sinasabi, di bahay ka naman, ba't di ka na lang dito matulog? So, ang tendency namin, yung groupings namin kapag sa school, lagi ko sinasuggest, sa bahay na lang. Ay, nagko-complain naman sila. So, kaya never ko na-experience yung mga overnight na yan. Tuntunin ng Kristiyanong pamilya at bakit? Napakalaga ang magkaroon ng tuntunin sa Kristiyanong pamilya sapagkat sa pamamagitan ng tuntunin, nagiging maayos ang takbo ng pamilya. Nagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan, kasaganaan, at pag-ibig. Mahalaga po ang pagsunod natin sa tuntunin. Kagaya lang, halimbawa ko po yung traffic rules. Diba sa traffic, kung ikaw nagbibiyahe, makikita mo sa mga kanto, ay merong signage, this way. Tinuturo ko saan ka papunta. Kaya, pag hindi mo sinunod yung this way, maliligaw ka. Ganon din sa buhay natin Kristiyano, pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, hindi tayo namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, maliligaw tayo. Naman po, mostly, doon sa number 1 question, napagtutuunan talaga ng pinakang sagot namin is pagkakaisa. Since, kung wala naman din talagang pagkakaisa, ay kung wala namang alituntunin, wala.
or rules, hindi magkakaroon ng pagkakaisa yung family. And hindi din nila malalaman kung ano yung tama sa mali. Sa bawat isa narito ngayon upang kami nga po ay sama-sama dito sa aming family camp. Salamat po sa mga mensahe na ibinigay po ni Pastor Ariel sa buong pamilya. Salamat na patuloy na kayo po ang gumagabay sa bawat pamilya. Dalangin po namin Panginoon na ang patuloy na kayo pa rin po ang manguna sa mga natitira pa naming oras sa gawain ito ng aming family camp. At gayon din po sa pagkain na aming pagsasalusaluhan, nawa nga po ay patuloy na makapagbigay ng lakas ng katawan ng bawat isa. Dalangin din po namin ang mga tagapagluto at tagapaghanda ng mga pagkain ito na aming tatanggapin sa tanghaliang ito. Maraming salamat po at muli namin ibinabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Guys, itong lunch namin ngayon. Ito yung mga baon ng bawat isa. Yan, since wala kaming baon, nagpabili na lang tayo ng Chokes to Go. At nagsalo-salo tayo ng pagkain. Salamat po sa mga nagdala at sa ating pagsasaluhan. Enjoy talaga pag marami magkakasama. Tapos na kami kumain at magsisimula na naman kami ng another session. Kaya guys, kapag gutom ka, kumain ka. Pero, huwag niyong kaliligtaan yung part 2